Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Filipino 2, Quarter 2, Week 4. Ang ating paksa ay pagbibigay ng suliranin at solusyon. Magandang araw! Kumusta kayo? Kumusta mga bata? Pinag-aralan natin noong nakaraang linggo ang mga salitang nagsasaad ng pagmamay-ari. Magbigay nga kayo ng mga halimbawa ng mga pangungusap na ginagamitan ng mga salitang ito. Mamasyal tayo. Pagmasdan ang larawan. Kalabasa, luya, ampalaya, mustasa, kamatis, sibuyas, patola, talong. Ano-ano ang nakikita ninyo sa larawan? Kumakain ba kayo ng mga gulay na ito? Ano ang lasa ng mga ito? Bakit mahalagang kumain tayo ng mga gulay? Ano ang maaaring mangyari kung hindi tayo kumakain ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay? Halina't magbasa. May kani-kaniyang katangian at kagandahan ang iba't ibang gulay. May kakaibang lutong na taglay ang singkamas. Gamitin sa pangungusap ang mga salitang taglay, kagandahan, katangian. Halimbawa, may taglay na katalinuhan ang aking mga kamag-aral. Halina't magbasa. Ang alamat ng ampalaya. Noong araw sa bayan ng Sariwa, naninirahan ang lahat ng uri ng gulay na may kani-kaniyang kagandahang taglay. Si kalabasa na may kakaibang tamis, si kamatis na may asim at malasot lang kutis, si luya na may anghang, si labanos na sobra ang kaputian, si talong na may lilang balat, si mustasa na may lunti ang pisngi, si singkamas na may kakaibang lutong na taglay, si sibuyas na may manipis na balat at si patola na may gaspang na kaakit-akit. Saan ang tagpuan ng kwento? Sino-sino ang mga nakatira sa bayan ng Sariwa? Subalit may isang gulay na umusbong na kakaiba ang anyo. Siya si ampalaya na may maputlang kulay at may lasang taglay ay di maipaliwanag. Sino ang gulay na may kakaibang anyo na lumitaw? Ano ang hitsura ni ampalaya? Araw-araw walang ginawa si ampalaya kung hindi ikumpara ang kanyang itsura at lasa sa kapwa niya gulay. Dahil dito, nagbalak siya ng masama sa kapwa niyang gulay. Nang sumapit ang gabi, kinuha ni ampalaya ang lahat ng magagandang katangian ng mga gulay at isinuot niya ang mga ito. Tuwang-tuwa si ampalaya dahil ang dating gulay na hindi pinapansin ay pinagkakaguluhan na ngayon. Ngunit walang lihim na hindi nabubunyag, kaya nagtipon-tipon ang mga gulay na kanyang ninakawan. Ano ang balak ni ampalaya sa ibang prutas? Nagtagumpay ba siya? Napagkasundoan nilang sundan ang gulay na may kakaibang ganda at laking gulat nila nang makita nilang hinuhubad nito isa-isa
ang mga katangiang taglay nila. Nanlaki ang kanilang mga mata nang tumambad sa kanila si ampalaya. Nagalit ang mga gulay at kanilang iniharap si ampalaya sa diwata ng lupain. Isinumbong nila ang ginawang pagnanakaw ni ampalaya. Dahil dito, nagalit ang diwata at lahat ng magagandang katangiang kinuha niya sa mga kapwa niya gulay ay ibinigay sa kanya. Laking tuwa ni ampalaya dahil inisip niyang iyon lamang pala ang kabayaran sa ginawa niyang kasalanan. Ngunit makalipas ang ilang sandali, nag-iba ang kanyang anyo. Ang balat niya ay kumulubot dahil ang kinis ni kamatis at gaspang na taglay ni patola ay nag-away sa loob ng kanyang katawan. Maging ang mga iba't ibang lasa ng gulay ay nagdulot ng hindi kanais-nais at pait na panlasa. Ano ang balak ng mga gulay? Kanino nagsumbong ang mga gulay? Mula noon, naging madilim na luntian ang kulay ni ampalaya. Ngayon, kahit siya ay naging masustansyang gulay na, marami pa rin ang hindi nagkakagusto sa kanya. Ano ang pangunahing suliranin ni ampalaya na nagtulak sa kanya na gawin ang kanyang mga aksyon? Si ampalaya ay nainggit sa magandang katangian ng ibang gulay. Hinangad niyang magkaroon ng kasing kinis na balat ni kamatis, kasing gaspang na balat ni patola, kasing nipis ng balat ni sibuyas at ang lilang kutis ni talong. Paano nagpakita ng inggit si ampalaya sa ibang gulay sa kwento? Pagnanais na magkaroon ng mga katangian ng ibang gulay, paghahangad na higitan ang iba. Ano ang naging resulta ng mga ginawang aksyon ni ampalaya? Pagalit na ibang gulay, parusa mula sa diwata, pagkaroon ng mapait na lasa, pagkakaroon ng kulubot na balat. Anong parusa ang natanggap ni ampalaya bilang solusyon sa kanyang mga ginawa? Pagkaroon ng mapait na lasa at pagkaroon ng kulubot na balat. Ano ang masasabi mo sa katangian ng ampalaya? Mainggitin sa kapwa. Anong maipapayo mo sa isang kaibigang nakararamdam ng inggit sa kapwa gaya ni ampalaya? Sasabihin ko na bawat tao ay may iba't ibang magagandang katangian. Imbis na mainggit sa iba, dapat ay magpasalamat siya sa kung anong meron siya. Bawat isa sa atin ay may iba't ibang katangian. Imbis na mainggit sa magagandang katangian ng ating kapwa, tayo ay maging masaya para sa kanila at magpasalamat sa kung anong mayroon tayo. Gawin nating inspirasyon ang mga magagandang katangian ng iba upang pagbutihin ang ating sarili. Para sa pangkatang gawain, bumuo ng 3 grupo. Sa bawat larawan, tukuyin ang problema at ibigay ang solusyon. Unang pangkat, nasunog na paaralan. Ikalawang pangkat, umiiyak na bata. Ikatlong pangkat, naglilinis ng kapaligiran. Magbahagi ng suliraning naranasan mo at ibigay ang ginawa mong solusyon dito. Bakit mahalaga ang pagkilala sa ugat ng isang suliranin bago magbigay ng solusyon? Balikan ang kwento tungkol sa alamat ng ampalaya. Basahin ng mabuti ang bawat tanong at piliin ang pinakatamang sagot. Ano ang pangunahing suliranin ni ampalaya sa simula ng alamat? Siya ay may sakit. Siya ay nainggit sa ibang gulay. Siya ay nag-iisa. Siya ay nawawala.
Mahusay, ang sagot ay B. Siya ay nainggit sa ibang gulay. Bakit nainggit si ampalaya sa ibang gulay? Dahil sila ay mayayaman, dahil sila ay may iba't ibang katangian at lasa, dahil sila ay mas malalaki, dahil sila ay may maraming kaibigan. Tama, ang sagot ay B. Ano ang ginawa ni ampalaya upang malutas ang kanyang suliranin? Humingi siya ng tulong sa mga tao. Nagnakaw siya ng mga katangian ng ibang gulay. Nagdasal siya sa Diyos. Nagtago siya sa kagubatan. Tama, ang sagot ay B. Ano ang naging resulta ng ginawa ni ampalaya? Siya ay naging masaya at sikat. Siya ay nagkaroon ng kakaibang lasa at hugis, ngunit hindi naging masaya. Siya ay naging mas malakas. Siya ay naging isang hari. Ang sagot ay B. Anong aral ang makukuha sa alamat ng ampalaya? Ang pagnanakaw ay tama kung para sa sariling kagustuhan. Ang pagiging kontento sa kung anong mayroon ka ay mahalaga. Ang pagiging mayaman ay mahalaga sa buhay. Ang pagiging malakas ay ang pinaka-mahalaga. Ang sagot ay B. Magtala ng mga suliraning nakikita sa paligid at bigyan ng maaaring solusyon. Para sa ikalawang araw, pagtukoy ng mga salitang naglalarawan sa ngalan ng tao, bagay, lugar, hayop at pangyayari. Pagtapatin ang mga larawan sa hanay A sa mga salitang naglalarawan sa hanay B. Sa hanay B, ang mga pagpipilian ay matamis, makinis, maanghang, lila, at kulubot. Sa unang bilang, ang sagot ay E, kulubot. Pangalawang larawan, tama, ito ay B, makinis. Sumunod na larawan, mahusay, ito ay D, lila. Sumunod na larawan, tama, ang sagot ay C, maanghang. Sumunod na larawan, tama, ang sagot ay A, matamis. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Kulubot ang balat ng ampalaya. Ang kamatis ay makinis. Nakakita ako ng talong na lila. Ang luya ay maanghang. Ang kalabasa ay matamis. Basahin muli ang mga sumusunod na salita. Kulubot, makinis, lila, maanghang, matamis. Gamit ang mga ito, sumulat ng pangungusap tungkol sa sarili at paaralan sa paraang kabit-kabit. Basahin ang mga sumusunod na salita mula sa alamat ng ampalaya. Luntian ng dahon ng mustasa. Uri ng gulay. Ang balat ng sibuyas ay manipis. May lasang taglay. Malutong ang singkamas. Masustansyang gulay. Magaspang ang balat ng patola. Hayaang magbigay ang mga mag-aaral ng mga pangungusap na ginamitan ng mga salitang naglalarawan sa tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Gumagamit tayo ng mga salitang naglalarawan sa tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari batay sa katangian,
kulay, tekstura, hugis, laki, distansya at damdamin sa bawat pangyayari. Tukuyin kung ang sumusunod ay pangungusap o di pangungusap. Mainggitin sa kapwa. Di pangungusap. Malalago ang mga tanim na gulay sa aming paligid. Pangungusap. Ang mga gulay at prutas ay masustansya. Pangungusap. Hinog na prutas? Di pangungusap. Maghanap ng kapareha at basahin ang dialogo. Isulat sa kwaderno ang mga salitang naglalarawang mababasa sa usapan. Wow, Ben! Ang ganda talaga ng paaralan natin, ano? Oo nga, Ana. Lalo na ang hardin, ang daming makukulay na bulaklak at ang luntian ng mga halaman. At tingnan mo ang ating silid-aralan. Napakalinis at maaliwalas. Oo, at ang mga upuan natin ay maayos na nakahanay. At yung mga poster sa dingding, kakaiba ang mga disenyo. At ang ating mga guro, sila ay mababait, matatalino at laging handang tumulong. Tama ka, at ang ating palaruan ay malawak at ang daming kagamitan. Ang saya-saya maglaro doon. Kaya naman, masaya ako na dito ako nag-aaral. Ang ating paaralan ay talagang kahanga-hanga. Oo, Ana, ipinagmamalaki ko ang ating paaralan. Tungkol saan ang usapan ni Ben at Ana? Bakit ipinagmamalaki ni Ben ang kanilang paaralan? Magbigay ng ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari at ilarawan ito. Bilugan ng salitang naglalarawan sa bawat pangungusap at guhitan ang salitang inilalarawan nito. Ang malaking bahay ay nasa tuktok ng burol. Ang salitang naglalarawan ay malaking. Si Ana ay isang masipag na mag-aaral. Masipag. Ang aso ay may mabangis na hitsura. Mabangis. Ang Tagaytay ay isang malamig na lugar. Malamig. Ang masayang kaarawan ni Lola ay ipinagdiwang kahapon. Masayang. Mag-isip ng tig-isang ngalang tumutukoy sa tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Pagkatapos isulat sa paraang kabit-kabit ang mga salitang naglalarawan sa mga ito. Para sa ikatlong araw, pagbibigay ng sanhi at bunga. Tayo ay umawit. Pakinggan ang awiting Kaibigang Libro at sabayan ninyo itong awitin. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Saan natin ito ginagamit? Paano ito nakatutulong sa bawat isa sa atin? Bakit ba tayo nagbabasa ng mga libro? Sanhi, nagbasa si Rika ng aklat tungkol sa kasaysayan. Bunga, mas naunawaan niya ang mga pinagmulan ng kultura at lipunan. Basahin mo, masisipag at matatapat na mag-aaral. Siya ay matalino, ngunit tamad mag-aral. Palaging umaasa sa kanyang kaklase. Naging mas masigasig sa pagbabasa at matyagang nakikinig sa guro. Halina't magbasa.
Ang alamat ng mahiwagang aklat. Noong unang panahon, sa isang tahimik na bayan ng mapayapa, may isang maliit na paaralang puno ng kaalaman. Sa loob nito, may isang lumang silid-aklatan na bihirang puntahan ng mga bata. Sinasabi ng matatanda na may isang mahiwagang aklat na nakatago roon. Isang aklat na may kakayahang magbigay ng talino at kasipagan sa sino mang tunay na nagmamahal sa pag-aaral. Ngunit may isang lihim na kondisyon. Tanging masisipag at matatapat na mag-aaral lamang ang maaaring makabasa nito. Saan ang tagpuan ng kwento? Ano ang makikita sa lumang paaralan? Ano ang lihim na kondisyon ng aklat na ito? Sa paaralang iyon, may isang batang nagngangalang Lino. Siya ay matalino, ngunit tamad mag-aral. Palagi siyang umaasa sa kanyang kaklase tuwing may takdang aralin at mas pinipiling maglaro kaysa magbasa ng libro. Kahit anong paalala ng kanyang guro tungkol sa kahalagahan ng sipag at tiyaga sa pag-aaral, hindi pa rin siya nagbabago. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ano ang katangian niya? Isang hapon, habang nagtatago sa likod ng silid-aklatan upang iwasan ang paggawa ng takdang aralin, napansin niyang bahagyang nakabukas ang isang lumang pinto. Dahil sa kanyang kuryosidad, pumasok siya at nakita ang isang makintab na gintong aklat na nakapatong sa isang lumang mesa. Napanganga siya sa pagtataka. Ito siguro ang mahiwagang aklat na sinasabi ng matatanda. Bulong niya sa sarili. Dahan-dahan niyang binuksan ang aklat, ngunit sa kanyang gulat, wala siyang nakita kundi blangkong pahina. Paulit-ulit niyang tiningnan ang bawat pahina, ngunit nanatiling walang laman ang mga ito. Bakit wala itong sulat? Tanong niya sa sarili. Biglang lumiwanag ang aklat at isang mahiwagang tinig ang umalingaw-ngaw. Saan nagtago si Lino? Ano ang kanyang nakita? Ang aklat na ito ay para lamang sa mga masipag at matapat na mag-aaral. Kung nais mong mabasa ang laman nito, kailangan mong pagsikapan ang iyong pag-aaral. Nanlumo si Lino, ngunit napagtanto niyang tama ang tinig. Simula noon, sineryoso na niya ang kanyang pag-aaral. Ginawa na niya ang kanyang takdang aralin ng mag-isa. Naging mas masigasig sa pagbabasa at matyagang nakikinig sa kanyang guro. Ano ang wika ng liwanag? Ano ang nangyari kay Lino? Makalipas ang ilang linggo, bumalik siya sa lumang silid-aklatan at muling binuksan ang mahiwagang aklat. Sa pagkakataong ito, unti-unting lumitaw ang mga salita. Napuno ng kaalaman ang mga pahina at nagbigay ito ng maraming mahahalagang aral kay Lino. Mula noon, naging masipag at matapat na mag-aaral si Lino. Ibinahagi rin niya sa kanyang mga kaklase ang kahalagahan ng kasipagan at tiyaga. Samantala, nanatili ang mahiwagang aklat sa lumang silid-aklatan. Naghihintay ng susunod na batang karapat-dapat sa kanyang hiwaga. Ano ang katangian ni Lino? Siya ay tamad. Bakit mo nasabing tamad si Lino?
Palagi siyang umaasa sa kanyang kaklase tuwing may takdang aralin at mas pinipiling maglaro kaysa magbasa ng libro. Ano ang ginawa ni Lino nang makitang bukas ang pinto ng silid-aklatan? Pumasok siya sa loob ng silid. Bakit napanganga si Lino pagkapasok niya sa silid? Nakita ang isang makintab na gintong aklat na nakapatong sa isang lumang mesa. Tingnan ang larawan. Kapag umuulan, sanhi. Ano kaya ang nangyayari sa tao o sa paligid? Ito ay bunga. Paliwanag ng sanhi. Ang sanhi ay dahilan kung bakit may nangyayari. Ginagamit ang salitang dahil. Halimbawa, nabasa siya dahil umuulan. Kapag may dahilan ng pangyayari, iyon ay tinatawag na sanhi. Tandaan, kapag sanhi, gumagamit tayo ng salitang dahil. At ang sanhi ay ang palaging nauuna. Paliwanag ng bunga. Bunga ay ang naging resulta ng pangyayari o ito ang pangalawang nangyari. Ginagamit ang salitang kaya naman. Halimbawa, umuulan, kaya naman siya ay nabasa. Kapag may naging resulta, iyon ang tinatawag na bunga. Tandaan, kapag bunga, gumagamit tayo ng salitang kaya naman. Ano ang sanhi? Ito ang dahilan kung bakit nangyari ang isang pangyayari at ito ang unang laging nangyayari. Ano ang ginagamit na hudyat? Dahil, dahil sa, dahilan sa. Ano naman ang bunga at ang ginagamit na hudyat? Ito ay tawag sa resulta o epekto ng isang pangyayari. Mga hudyat na nagpapahayag ng bunga, kaya, kaya naman, kung kaya. Maghati sa tatlong pangkat, sundin ang mga tuntunin sa paggawa ng pangkatang gawain. Unang pangkat, isulat ang maaaring maging bunga ng mga sumusunod. Madalas na hindi pagpasok sa klase. Walang tigil na pagputol ng mga puno sa kagubatan. Paliligo sa ulan ng matagal. Pagtatapon ng balat ng saging sa daanan. Hindi pagsunod sa utos ng mga magulang. Ikalawang pangkat, isulat ang maaaring maging sanhi ng sumusunod. Nakakuha ng mababang marka sa pagsusulit. Nasunog ang sinaing na bigas. Nahuli sa klase. Napagalitan ng guro sa klase. Nasunog ang pinaplantyang damit. Ikatlong pangkat, umulan ng malakas sa buong magdamag. Napuno ng tubig ang mga estero at kanal. Ibigay ang sanhi at magbigay ng tatlong bunga nito. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ito sa patlang bago ang numero. Mabilis umakyat sa puno si Anton kaya nahulog siya sa puno. Ano ang sanhi ayon sa pangungusap? Mabilis umakyat sa puno, nahulog sa puno. Mabilis umakyat sa puno. Hindi sumusunod sa health protocol ang mga tao. Ano ang magiging resulta ng hindi pagsunod ng mga tao? Sila ay magkakasakit, magiging masaya ang kanilang buhay. Ang sagot ay A. Sila ay magkakasakit. Si Aling Berting ay mahilig magtanim ng gulay. Ano ang magiging bunga ng pagtatanim niya? Tama, ang sagot ay letrang A. Maalaga sa pananim na gulay si Mang Simon, kaya marami siyang naani. Ano ang bunga ayon sa pangungusap? A. Maalaga sa pananim. B. Marami siyang naaning gulay. C. Wala siyang naani. D. Hindi siya nagtanim.
Tama, ang sagot ay B, marami siyang naaning gulay. Nanood ako ng telebisyon kahit gabing-gabi na. Ano kaya ang magiging bunga nito? Ang sagot ay B. Para sa karagdagang gawain, gumupit ng mga larawang nagsasaad ng sanhi at bunga. Pagkatapos, tupiin sa dalawa ang short bond paper. Sa kaliwang bahagi nito, ilagay ang larawang nagsasaad ng sanhi at bunga naman sa kanang bahagi. Para sa ika-4 na araw, pagtukoy ng mga salitang kilos. Pagtapati ng bawat larawan batay sa ugnayang sanhi at bunga ng mga ito. Para sa unang larawan. Tama, ito ay letrang B. Pangalawang larawan. Mahusay, ito ay letrang A. Ano-ano ang mga posibleng kilos na maiuugnay natin sa mga larawan? Kumakain, naglalakad, umulan, umiiyak. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Ang bata ay kumakain ng tinapay. Naglalakad si Riza patungo sa paaralan. Umulan ng malakas kagabi. Umiiyak si Marcus dahil masakit ang kanyang mga ngipin. Napansin ba ninyo ang mga salitang nakapula? Ang mga salitang kumakain, naglalakad, umulan, umiiyak ay tinatawag na salitang kilos. Ang salitang kilos ay nagsasabi kung ano ang ginagawa o nagaganap na galaw ng tao, hayop o bagay. Ibig sabihin, ito ay mga gawaing nakikita o nararamdaman. Basahin natin ang mga sumusunod na salita. Pinipili, nagtatago, pumasok, nakita, binuksan. Ginawa, bumalik, ibinahagi, nagbigay, naghihintay. Gamit ang mga salitang ito, sumulat ng pangungusap tungkol sa sarili at paaralan sa paraang kabit-kabit. Halimbawa, nagbigay ng panuto ang aming guro. Basahin natin ang mga sumusunod na pangungusap mula sa Alamat ng Mahiwagang Aklat. Mas pinipiling maglaro ni Lino kaysa mag-aral. Nagtatago sa likod ng silid-aklatan si Lino. Bumalik sa lumang silid-aklatan. Pumasok siya at nakita ang isang makintab na gintong aklat. Muling binuksan ang mahiwagang aklat. Ang mga salitang nakapula sa mga binasa tulad ng maglaro, mag-aral, nagtatago, bumalik, pumasok, nakita, binuksan ay tinatawag na salitang kilos dahil ipinapakita nila ang ginagawa ng tao. Kapag ang pangungusap ay may buo at malinaw na diwa tulad ng mas pinipiling maglaro ni Lino kaysa mag-aral at nagtatago sa likod ng silid-aklatan si Lino, ito ay tinatawag na pangungusap. Ngunit kapag kulang ang ideya at hindi malinaw kung sino ang gumagawa tulad ng bumalik sa lumang silid-aklatan at muling binuksan ang mahiwagang aklat, ito ay hindi pangungusap. Sumulat ng isang pangungusap na may salitang kilos. Tukuyin kung ang sumusunod ay pangungusap o di pangungusap. Napagtanto niyang tama ang tinig. Ito ay pangungusap. Ibinahagi niya sa kanyang mga kaklase ang kahalagahan ng kasipagan at tiyaga. Pangungusap. Ginawa ang takdang aralin. Di pangungusap. Nanatili ang mahiwagang aklat sa silid-aklatan. Pangungusap.
Nagbigay ng marami. D. Pangungusap. Para sa inyong pangkatang gawain, maghati kayo sa 3 pangkat. Sundin ang mga pamantayan sa paggawa ng pangkatang gawain. Unang pangkat, isulat ang check kung ang binigay na salita ay panliwa at X kung hindi. Naglalaba. Ito ay check. Kumakanta. Check. Upuan. X. Baso. X. Naglalaro. Check. Para sa ikalawang pangkat, bilugan ang salitang kilos sa pangungusap. Si Kurt ay mataas tumalon. Tumalon. Naligo sa dagat ang pamilya ni Brian. Naligo. Uminom ng tubig si Kian. Uminom. Nagluto ng ulam ang ate ni Bella. Nagluto. Nagdadasal si Christine Jane. Nagdadasal. Sumulat ng 2 salitang kilos sa paraang kabit-kabit. 1 kilos ito at pahulaan ang mga ito sa mga kamag-aral. Mag-isip ng 5 salitang nagsasaad ng kilos. Pagkatapos isulat ang mga ito sa paraang kabit-kabit.